good afternoon, good evening pala. Yan. So, kamusta kayo, mga kapatid? Parang long time no see guys, no? Yan. Kamusta yung pag-attend nyo sa daily prayer? Sino dito yung mga nakakoneto na? Plus points kayo kay Lord. Ayan. So, kamusta yung pag-aaral nyo? Masaya pa ba kayo? Hindi. Yo. Ito, bakit to? Pumayag ako. Joke lang. So, ayun. Thank you, Homer, sa pagbabasa ng readings. Plus points ka kay Lord. Ayan. So, sa first reading, nakita natin yung yung mga sinabi ni God kay Moses and Aaron. Pinadala na ni God yung huling salot, which is yung mamamatay yung mga panganay na anak na lalaki. So sabi din na lalapasan ng Diyos yung mga bahay na may dugo ng kordero sa taas ng pinto nila. So siya yung nasa Exodus, nasa Great Exodus siya. So ayun, pero ano nga ba yung rason kung bakit nagpapadala ng salot yung Diyos sa buong Egypt? So, ang background kasi nito guys, yung mga Israelites, di ba sila yung hinirang ng Diyos? So, sila yung naging alipin dun sa Egypt, sa Pharaoh. So, naging alipin sila doon ng ilang taon. And then, pinadala ng Diyos si Moses at Aaron para iligtas yung mga Israelites. So, sa pamamagitan ng pagdadala ng mga salot, parang in that way, iniligtas ng Diyos yung mga Israelites. So, ayun, nakita ng Diyos na pinahihirapan ng mga taga-Egypt, yung mga Israelites, na hinirang niya. So, may kukumpara din natin ito sa buhay natin ngayon. Na sometimes we become our slaves of our own darkness, of our own sins. Yung mga takot na dumadating sa atin. Na dumadating din sa punto na umaayaw tayo. Or parang sumusuko na lang tayo sa sobrang bigat na nararamdaman natin. Pero kahit na gano'n yung nangyari, or yung nangyayari sa atin, lagi tayong sinasabihan ng Diyos na magtiwala sa Kanya palagi. Yung Diyos na tutulong sa atin, tulad na lang din ng pagpili ng Diyos kanila Moses at Aaron, na para iligtas yung mga Israelites. Nagpadala din ang Diyos, may pinadala din yung Diyos para sa atin, para iligtas tayo sa sarili nating kadiliman na ginagawa tayong alipin. At ayun ay si Jesus. Si Jesus na handa tayong mahalin at bigyan ng awa para makaalis doon sa darkness. So sa gospel naman natin, makikita natin na base sa binasa ni Homer, araw daw ng pamamahinga ngayon, and then sila, Jesus and the 12 disciples, na dumaan sila doon sa trigo. So gutom daw yung mga disciples. Kaya kumain sila doon sa may trigo. And then that time, habang kumakain yung mga disciples, sinita sila nung Pariseo. Nung Pariseo. Na bakit daw hindi nila sinusunod yung utos ng Sabat? Or yung utos habang araw ng pamamahinga. Ang tunay na pagsunod kay Kristo, o ang tunay na pagiging banal ay hindi nangangailangan na sumunod sa sobrang higpit na utos o mga batas. Pero ang tanong, ano nga ba yung sinusunod natin? Ang nais ng Diyos o ang mahigpit na utos? Let us always remember na ang tunay na pagsunod kay Kristo ay hindi sa mga nagawa mo sa simbahan or kung gaano ka kagaling sumunod sa mga utos, kundi
kung gaano kalalim yung tiwala mo sa Diyos at kung paano mo pinapakita ang pagmamahal at awa niya sa kapwa mo. So, may naalala akong story ko na before, nung head pa ako ng altar servers. Bagong elect ako nun. So, after ko ma-elect, parang 1 week, mga 1 week akong nawala, parang lumayo ako sa ministry ko. Kasi parang kinakabahan ako, takot ako maging head ng ministry kasi alam ko sa sarili ko na hindi pa ako ready. Then, nung time na kailangan daw ng mga altar servers para sa high mass. So, ako yung ni-reach out ng mga pare. Na bakit daw hindi kami nagpa-practice kasi kailangan yung high mass. Kasi daw, para daw sa Holy Week. And, ayun. So, napilitan ako na pumunta dun sa simbahan kung saan kami nagpa-practice. Then, tinawag ko din yung mga altar servers ko noon na sumama sa akin sa practice kasi high mass nga. So, kailangan namin na maging mas solid para sa Holy Week. And then, may time na may nakita akong lalaki doon sa may pinto ng simbahan. So, pabalik ako noon, nakasalubong ko siya. Tinanong ako ng lalaki na, ikaw ba yung bagong head ng altar servers? So, parang hindi ka na-train ng sobra. Parang may kulang sa'yo. Kung ikukumpara kita sa dating head ng altar servers, mas pipiliin ko yung dati. So, that time, sobrang nadurog ako. Kinumpara ako eh. So, sabi ko dun sa lalaki, okay lang po, kasi bago lang naman ako. And, wala din naman pong masyadong alam yung dating head ng altar servers. And then, dahil doon, ayun nga, nadurog yung puso ko nun. Then, parang, mas lalo akong natakot na nagduda sa paghahawak ko ng ministry ko. Na, anytime soon, parang gusto ko nang bitawan yung ministry ko na yun. Then, 1 week after namin ng practice, parang yung day kung sana yung mass, nabanggit nung pare sa homily niya na so ayun nga, na-discourage ako, parang ayoko na din pumunta sa misa na yun. Then sabi ng pare sa homily niya, ang Diyos ay hindi tumitingin sa pagiging perpekto mo sa sa mga bagay na ginagawa mo. Tumitingin siya sa kung ano yung pinapakita mo or sa kung pinapakita mo ba yung nais niya na pagmamahal sa iba. Dahil doon sa message na yun, na-encourage ako na mag-handle ng ministry ko. Na hanggang ngayon, yung mga altar servers nag-reach out pa rin sa akin kahit hindi na ako yung head nila. Then, after mass, nakita ko ulit yung lalaki. Ay, after ng mga 2 weeks after ng Holy Week, nakita ko ulit yung lalaki. Bumalik siya sa akin, sabi niya, magaling ka palang mag-handle ng ministry. Tumagal yung altar servers ng parokya at dumami pa sila. So, dahil dun sa sinabi niya na yun, parang mas lalo pa ako na-encourage na mag-invite ng mga kabataan na hindi na sa pagsuserve bilang altar server, kundi pati na rin sa ibang youth ministries. So mga kapatid, pinapaalalahanan tayo na hindi natin kailangan maging perfecto. Or di natin kailangan maging perfect sa pagsisilbi sa Diyos. Huwag natin hayaan na maging alipin tayo ng sarili nating takot. Nariyan si Jesus, hanggang tulungan ka, at hindi ka niya iiwan tulad ng ginawa niya sa iyo. Nariyan ang kanyang awa at pagmamahal para sa iyo. Handa kang tulungan sa pagharap mo sa iyong darkness.